Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po sa inyo, Father. At ang binigay pong tema sa akin ay panalangin para sa kabataan. Ilan bang kabataan narito ngayon? So yung lahat ng mga nakabelo ay mga matatanda. Abaligtad. Yung mga matatanda ang walang belo, yung mga bata ang nakabelo ngayon. Nabago na ba ang mundo? Okay, kung ating titingnan ay ano nga ba? Sapagkat ito'y Year of Prayer o taon ng panalangin, ay binigyan ng halaga ng Santo Papa Francisco ang kabataan sa ating panahon ngayon. Bakit? Sapagkat nakikitang nandoon yung sinasabing halaga ng panalangin. Ito ba'y nakikita ng mga kabataan na mahalaga ang pananalangin? Yun ang malaking tanong. Bakit ba? Gaano ba kahalaga yung panalangin? Ano bang ipinapakita ng panalangin sa atin? No, kayo nasa UPLB at kami may kasama kong mga estudyante na mga kabataan. So sabi ko, habang kami nagbabiyahe, papunta kami ng Maynila. Ang sabi ko, total naman ay traffic, tayo muna ay magrosaryo. Sumagot yung isang kabataan, sabi, okay, Father, sleeping time. Sabi ko, ano? Sleeping time. So, ibig sabihin, ay nandoon na walang makitang halaga sa panalangin, mabuti pang matulog na lang kesa magdasal. Ibig sabihin, ay yung panalangin ay boring. Yung panalangin, wala silang makitang kaaya-aya o nagpapasaya sa kanilang isipan o puso. Ibig sabihin, wala silang nakitang maganda sa panalangin. Kaya nga siguro ito yung naisbigyan ng halaga ng Santo Papa. Kaya ipinapakitang nilagay ang kabataan sa sinasabi nating panalangin at sa nais niya magkaroon ng School of Prayer. Nais siyang himukin ang mga kabataan na makita ang ganda na sinasabing pananalangin. Kapag hindi nakita yung ganda ng pananalangin, malamang mawawala ang kabataan sa ating simbahan. Paano ba ako nagsimulang magdasal? Ako yung sakristan, tulad ng mga gwapong sakristang ito nung ako'y elementary. Ang tanong, ako ba'y nagdasal nung ako'y sakristan? Nagdasal ba ang mga sakristang ito? Nagdasal. Pero yung aking panalangin ay yung mga panalangin aking sinaulo. Yung Ama namin, yung Aba Ginoong Maria, yung alam kong panalangin. Pero hindi daw sapat yun. Dapat ang panalangin ay nandoon yung puso at sa puso ng Diyos, sinasabi mo yung naman ng puso mo. Ibig sabihin noon, yung panalangin ay personal. Bakit? Ano ba yung panalangin? Ang panalangin ay building relationship or friendship with God. Pagbubuo ng ugnayan o ng pagkikipagkaibigan sa Diyos. Bakit pa din pagbubuo o building? Sapagkat yung prayer, hindi yung sinasabi nating ugnayan. Ang objective, ang tinutuon na sinasabing panalangin, magkaroon ng magandang ugnayan sa Diyos. Bakit? Sapagkat yung panalangin, siya ay tool o instrument o ginagamit upang tayo mapalapit magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Anong ibig sabihin nun, Father? Ibig sabihin, kung wala tayong panalangin, paano masabing meron kang ugnayan sa Diyos? Kung hindi tayo nagdadasal, ibig sabihin, wala tayong binubuong ugnayan sa Diyos. Kung ganon, paano masabing meron tayong pananampalataya? Ay wala pala tayong ugnayan dahil wala pala tayong pakikipag-usap sa Diyos. Magbigay tayo ng halimbawa dyan. Halimbawa, no? First time mong, halimbawa,
nung ako'y nakakita, nung ako'y high school, nakita ko yung nagpadibok ng puso ko. Ay di classmate ko siya. Gusto ko lagi siyang nakikita. Pero hindi ako makalapit sa kanya sapagkat mahihain ako. Hanggang ngayon, napakamahihain ko. No? At pag nakikita ko siya, patingin-tingin lang akong ganyan, sabihin ko sa sarili ko, ang ganda-ganda naman niya. Ang cute-cute naman niya. Hanggang doon lang. Ang sabi ng kaibigan ko, best friend kong lalaki, ang sabi niya, walang mangyayari kung hanggang tingin ka lang. Bakit? Eh wala kayong ugnayan. Hindi ka nakikipag-usap sa kanya o lumalapit sa kanya. Oo nga naman. Hanggang tingin nga lang naman, walang mangyayaring ugnayan, kahit friendship. Sabi ko, anong gagawin ko? Ang sabi ng best friend ko, ay di lapitan mo, tapos kausapin mo. Ay di nilapitan ko. Pag sabi ko ganyan, lahat ng sinasabi, iniisip ko sasabihin ko, lahat na wala. As in, wala akong masabi sa kanya. Ang sabi ko, alam mo, sabi niya, ano yun? Alam mo. Nawala lahat. At umalis na ako. Sabi ko, ayoko nang makipag-usap. Ang sabi ng kaibigan ko, best friend ko, ulitin mo uli. Kumustahin mo. At nandoon na nga. Kinalapitan ko uli. Kinamusta ko. At nag-usap na kami. And later on, makasabay na kaming umuwi. Papunta sa kanyang bahay. Later on, nakakatitigan na kami. Then later on, hawak-hawak ko na yung kamay niya. Tapos, later on, ang sabi niya sa akin, hindi ikaw ang type ko. Okay lang yun. Bakit? Naging magkaibigan kami. Yes, hindi siya naging una kong girlfriend. Sapagkat pagkatapos niya, ang dami kong girlfriend, mga 10 girlfriend. Hindi, yabang lang yon. Naging kaibigan ko siyang magaling. Nandoon yung relationship. Saan nagsimula? Yung aming friendship? Nakipag-usap. Communication. Di ba ganun yung prayer? Yung pananalangin, nakikipag-usap sa Diyos. At kung walang pakikipag-usap, walang ugnayan. At kung walang ugnayan tayo sa Diyos, walang pwedeng magsabing meron tayong pananampalataya. Kaya pag dumating yung mga pagsubok ng buhay, kumakalas tayo sa ating simbahan. Bakit? Walang ugnayan. Ang ipinapakita sa atin ngayon, ano yung una? Yung una sa panalangin ay usap tayo. Sabihin nyo nga, usap tayo. Di ba yun ang una kong ginawa doon sa naging kaibigan kong babae? Nasabi ko, usap tayo. At nag-usap kami. Naging magkaibigan. Usap tayo. Anong problema sa usap tayo? Well, nung panahon ko, ang problema, mahihain ako. Sa ating panahon ngayon bilang mga kabataan, tayo bilang mga kabataan, si Brad Willie, gayot na yan, ha? Ako, kabataan pa rin. Anong problema sa ating kabataan ngayon? Balikan natin yung malimit nating ginagawa na paghawak natin yung ating cellphone o yung ating iPad. Anong ginagawa? Hawak, swipe, atin din yung mga TikTok, yung mga short reels. Anong ating titin yung ayaw natin, swipe agad. Yung mga nakakatuwa, yung mga nakaka-enjoy, yung nakakaaya-aya sa ating paningin. Ito maganda bilang may algorithm na. Lahat ng mga pinanood mo, yun ang ilalagay nila. Ibig sabihin, ito na yung mga gusto kong panoorin. Ano ang ibinibigay sa atin ng panahon ngayon? Ano daw yung hormone na very active sa ating panahon? Ang tawag sa hormone na active ngayon na nangyayari sa ating panahon ay tinatawag nating dopamine. Yung dopamine hormone, ang tinatawag na reward
hormone na pag something nakaaya-aya, pleasurable sa atin, yun yung sabi natin, nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ng satisfaction, dopamine, reward hormone. At yun ay aktibo sa panahon natin because of that TikTok, swipe, maganda to, swipe, ang dami na. Umaabot tayo ng mahabang panahon sa ating ginagawang pagsaswipe. Tumitigil tayo sa mga bagay na alam nating nagbibigay ng saya, ng kaluguran sa atin, sa ating panonood sa social media. Ibig sabihin, meron tayong oras para sa mga ito. Bakit? Dopamine, reward hormone. Pag pinag-usapan natin yung prayer sa usap tayo, bakit nawawala sa ating friendship? Bakit ba yung ating mga kaibigan, may mga kaibigan, gusto mong kausap, gusto mong kasama? Bakit? Dopamine. Ang gusto ko yung bago nating kaibigan ngayon, parang ang ganda-ganda, ang gaan-gaan ang kausap, parang ang bait-bait niya, ang sarap makipagkwentuhan sa kanya. Dopamine, reward hormone. Ang tanong, sa prayer ba natin, sa ating usap tayo na level sa ating Diyos, meron bang reward hormone? O yung sinasabi natin dopamine na kung saan we enjoy the presence of the Lord while we pray? Ano daw ang dapat nating makita at gagawin sa mga bagay na ito? Well, nitong nakaraang mga buwan, ay nagkaroon ng Eucharistic Congress sa Amerika. Ano nangyari doon? Aba, ang daming kabataan na sumali sa Eucharistic Congress. Anong ginawa sa Eucharistic Congress? Nagdasal. At after ng kanilang Eucharistic Congress, tinanong sila, anong inyong nagitang maganda sa inyong ginawa sa Congress ng Eucharistia? At sumagot ang mga kabataan sa kanilang ginawang survey. Ano daw ang naging sagot? Ang naging sagot, maganda yung prayer variation. Prayer variation? Anong prayer variation? Ang ginawa sa kanilang holy hour ay may variation. Hindi lang puro panalangin na salita. Nandoon yung kanta, song, short prayer, short silence, kanta, short prayer, salita, then silence. Anong ipinakita daw nun? Para na yung swipe ng swipe, may variation na kung saan ipinapakita yung nandoon yung awit, sapagkat ang mga kabataan mahilig kumanta kahit walang boses. Di ba? At nandun yung ginamit yung pag-awit, mga religious song na kung saan nakita ng mga kabataan, aba, umaawit sila. Pagkatapos noon ng pag-awit, anong nakatas na salita sa awit ang inyong napansin? Then sabihin mo sa Panginoon, nandoon yung sinasabi nating pagkasalita ng prayer nila galing sa kanilang puso. Halimbawa, ang sinabi ng isang kabataan, nakita ko nung prayer na yon, yung aking pangungulila sa aking tatay na nandoon ngayon sa Middle East. Sinabi ko kay Lord, yung naging natouch sa puso ko. At nandoon, nung pagtahimik, sabi sa amin, hayaan niyo naman ang Diyos ang magsalita. At nandoon sabi niya, sa katahimikan, umiiyak ako para ba niyayapos ng Diyos. Ibig sabihin, itong kabataang ito, 15 anyos, naranasan niyang manalangin. Naramdaman niya yung pagkilos ng Panginoon sa kanya. Anong ginawa? Prayer variation. Nandoon yung song, nandoon yung sinasabi nating prayer niya, personal, at nandoon yung panatahimik upang makinig sa Diyos. At nung tingnan, karamihan sa mga kabataan, nung tinanong about sa Eucharistic Congress, yung panalangin ng kanilang sinasabi sa mga tuwid, ito pala, oo nga pala, hindi pala maaari yung dire-diretsong panalangin na parang nubina.
kundi nandoon yung variation. Kaya yung is a prayer, isang form na kung saan variation ng prayer. Ibig sabihin, saan ba angkop ang puso ng kabataan upang siya'y magpag-usap sa Diyos? Kaya nga ang una sa ating prayer, sa ating pagbubuo ng ugnayan sa Diyos, ang una, usap tayo. Sabi ng Panginoon, halika, usap tayo. At sa pag-uusap sa Panginoon, maraming variation. Ipinapakita sa usap tayo, personal, galing sa puso, naramdaman, na parang ikay nandito sa isang babae, ramdam mo yung nililigawan mo, sapagkat nandoon yung iyong pagmamahal, at yun lumalalim pag nandoon yung sinasabing, usap tayo. Pangalawa, ay sama tayo. Pag kayo'y nakikipag-usap, nung nakikipag-usap na ako sa aking unang babaeng niligawang hindi ako sinagot, naging magkaibigan kami. Lagi kaming magkasama. Yung sama tayo. Ibang para bang ang dating ay nandoon yung sinasabing ganda ng buhay sapagkat meron kang kaibigang anamong kasama mo. Pag sinabi nating prayer, ipinapakita yung ganong unang magiging makikita natin na sa ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos, sa usap tayo. Ang pangalawa, yung sinasabing ni Lord, sama tayo. Sama tayo. Ibig sabihin, nandoon yung diwa. Hindi ako iiwan ng Panginoon. Magkaibigan kami. Gusto niya kasama ako. Nandoon na siya sabing habit ng prayer. Yung pananalangin na hindi niya kayang hindi kausapin ng Panginoon sapagkat yung diwa nasama tayo. At masabi natin sama tayo, hindi lang ikaw. Makikita natin yung sinasabing ganda ng ating parokya, ng pamayanan, ng komunidad. Sama-sama tayong magdadasal. Ipinapakita yung sinasabi nating ating parokya, mga kapwa kabataan na nanalangin upang sila'y magtulungan sa kanilang buhay upang mapalapit sa Panginoon. Ang tawag doon, community prayer. Bakit mahalaga ang community prayer? Sapagkat yun ang bibigay ng lakas sa atin upang tayo magpatuloy sa ating pananalangin. Darating yung mga sandaling manghihina tayo sa pakikipag-usap sa Panginoon. May hahatak sa ating kasama-sama nating mga kabataan o mga kapwa nating parokyano. Sama ka, dasal tayo. Tara, sama ka, kausapin natin ang Panginoon. Tara, sama ka, magsimba tayo. Yung salitang Eucharistia ang pinakamahalaga sa ating Katoliko. Sapagkat dito ipinapakita, sama-samang nagdadasal. Yes, kahit anong pinagdadaanan mo pa, kahit anong bigat ng iyong loob, makita mo yung iyong komunidad, ang parokyang itong sama-samang nagsisimba, sama-samang nananalangin, sumasamba sa Panginoon, ipinapakitang nabibigay ng lakas ng loob, ng tapang sa mga mahihina, sa mga nangawalan ng pag-asa, sapagkat may kasama. At yun yung pangalawa, na hindi nagsimula sa usap tayo. Pangalaway, nandoon, sama tayo. Sama-sama tayo. Yung prayer, nauwi sa komunidad, hindi individual. Nandoon, yung simbahan. Nandoon, ang parokya. Pagkatapos noon, may pangatlo pa. Pagkatapos ng usap tayo, personal sa Panginoon, sama tayo, ayokong iwanan ng Panginoon sa lumalim na yung ugnayan at nakita yung paglalim sa mga sinasabing mga kasama ko sa kaparokya, sama-sama nagdadasal. Ang pangatlo, kilos tayo. Hindi matatapos ang panalangin sa panalangin. Ang panalangin natatapos sa pagkilos. Sabi nga ni St. James, prayers without good works is not a prayer. Or faith without good works is not a faith. Ibig sabihin, nandun lagi ang good works.
Nandoon yung pagkilos. Bakit, Father? Yung pagtulong sa kapwa, sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga walang-wala. Bakit kailangan nyo sa prayer? Sapagkat yun ang ginagawa ng ating Panginoon. Pagkatapos siyang manalangin na mag-isa sa isang bundok o ilang na lugar, pagkatapos nun, anong sabi ng Ebanghelyo? At magpapatuloy siya sa mga bayan-bayan upang mangaral at magpagaling sa mga may sakit. Nandoon yung pagkilos, sapagkat ipinapakita ang bunga ng panalangin ay nasa pagkilos, sa pagtulong sa kapwa, sa nangangailangan. Kung walang pagtulong, kulang ang paglalim ng ugnayan sa Diyos. At yun isang mahalagang aspeto. Kaya sa ating mga kabataan, ano nga ba? No, okay, kabataan. So, ano bang nangyari sa akin? So, nandoon yung sinasabing gusto kong laging nasa simbahan. Yung nandoon na yung diwa na sama tayo lagi. Kasabihin ng nanay ko o ng lola ko sa akin, doon ka na kaya tumira sa simbahan. Bakit? Nandoon na yung aking loob na gusto ko lagi sa simbahan, yung diwa na sama tayo. Natapos ba ako doon? Hindi. Doon din sa mga sandaling yung sabi ko, gusto kong magpare. Gusto kong magpare. At ako'y pumasok ng seminaryo. Yung kilos tayo. Gusto ko may bahagi ang Panginoon sa marami. At doon ko nakilala, no, kay unang taong sa pagkapare, naging youth director, yung inyong PPC president na si Ovel. Batang-bata pa siya noon at dalagang-dalaga. At dalaga pa rin pala siya hanggang ngayon. Dalaga na lang. Hindi dalagang-dalaga. Ano? O, diba? At makikita nyo, nandoon yung prayer na maibahagi yung naranasan sa Panginoon. Nandoon yung sama-sama yung mga kabataang magdadasal na makikita namin yung halaga ng bawat panalangin sa bawat isa na mga isa may problema. Pinalangin natin ang ating kapatid na kabataan sapagkat yung kanyang nanay ay may sakit. Nandoon na yung lakas ng komunidad sa sama-samang pananalangin. At ano nangyari? Magbabahagi. Diba? Marami sa mga dati kong mga youth leader ay ngayon mga PPC officer na. Ibig sabihin, nagbabahagi na sila. Kilos tayo. Siguro nga sa ating mga kabataang narito ngayon, mahaba na ba homily ko? Sa ating mga kabataan sa mga saan narito ngayon, ating tingnan. Nandoon yung halaga ng usap tayo. Para bang sinasabi ng Panginoon bilang isang estranghero, tara, usap tayo, gusto kitang makilala. Pagbigyan natin. Sa ating pag-uusap, we have prayer variation. Saan ba ko angkop? Saan ba nakikitang mahihipo ng Panginoon yung aking puso, moving my heart, upang maging malapit ako sa Kanya. Upang yung pangalaway maging totoo, sama tayo. Upang makita ko yung halaga ng sama-sama lagi sa Panginoon at sama-samang panalangin ng komunidad ng aming parokya. At makita yung halaga ng pagkilos sapagkat yun ay bunga ng paglalim ng pananampalataya. Bunga ng paglalim ng pananampalataya, dala ng ating pananalangin. Hingin natin sa ating pagdiriwang na ito na ating makita yung halaga ng ating pagdarasal. Yun ang nais mangyari ng Santo Papa. Sapagkat ang mga kabataang nagdarasal ay nandoon yung paglalim ng kanilang ugnayan sa Diyos. Nandoon yung paglalim ng kanilang pagtingin sa ating simbahan, sa ating parokya, na kanilang ginagalawan at pinaglilingkuran. At nandoon yung sinasabing ganda na handang magbigay ng sarili sa paglilingkod. Ito ang sinasabi ng Santo Papa Francisco. Halaga ng panalangin para sa mga kabataan. Sa ating lahat na narito ngayon, ipanalangin natin nawa sa puso ng bawat isa maranasan
ang Diyos. Amen.